si Sister Ruth ang siya magbibigay sa atin ng mensahe ng awit sa hapon ito. I hope, na mga kapatid, habang po kayo nakaupo, ay patuloy po kayo manalangin, imbitahan ang pananahan ng Balang Espiritu na sa gayon po, patuloy ating madama, no? Yung sinasabing kabanalan, katahimikan at kulatian habang po tayo nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Pisabat po mga kapatid. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon po ulit ako ng pagkakataong kakaawit sa simbahan. Come unto me, the Savior said, learn of me, listen to my words. The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the bar that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said, walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. And in the Master's voice they heard a bar that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice? We echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls.
of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's I always start my day with Sorry. Ay, so, nadala. Maraming salamat sa tanging bilang. Discovery po ng RC, ang mga kaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Mayroon pong nakatalaga na talata para panghawakan natin na ang mga nangyayari sa iglesia ay hindi haka-haka. Mapanghahawakan. Kung mayroon kayong Biblia, dito tayo magsisimula. Roma 11:29. Mga kapatid, ito yung pambungad na talata na kung saan dito tayo magpapasimula sa pagtitipon ngayong hapon. Ang wika po dito, lahat ng mga pagtawag ng Diyos. Nakita po niyo? Lahat ng mga kaloob ng Diyos at pagtawag niya ay irrevocable. Yung salitang irrevocable, ibig sabihin, hindi na babago. Gusto kong pansinin po niyo yun sapagkat ang dami nating mga pangako ng Diyos na pwedeng angkinin, kaloob. Ang daming mga katauhan na tinawag ng Diyos upang sila'y manatili sa paglilingkod. Isa na si Ruth. Isa na kayo dito. Kaya purihin ng Panginoon ngayong hapon na isasagawa natin ang isang konfirmasyon ng Iglesia ng Diyos nung ito'y kanyang ibukod, ibinuhos niyang kayamanan ng langit. Wow! Kayamanan ng langit. Ang kanyang anak. At pagkatapos, ang isa pang kayamanan ay ang banal na Espiritu Santo. Pangalawang talata, mga kapatid, ay mga gawa. Mga gawa, Kapitulo 2. Sinusundan ba niyo ako, mga kapatid? Napakalaga. Sapagkat ang daming mga tao ngayon na hindi nakalagay ang mga sinasabi, kaya may tinatawag na conspiracy theories, yan. Mga teorya, mga kaisipan na walang matibay na pinangangawakan. Pero dito po sa aklat ng mga gawa, nung ibuhos ng Diyos ang banal na Espiritu Santo sa mga mananampalataya pagkatapos ni sila'y magsisi, Kapitulo 2, versikulo 38. Simulan po natin sa 38 sapagkat si Pedro, pagkatapos na matanggap nila ang kaloob ng Espiritu Santo, wow, they turned the world upside down. Ang sabi dito, panawagan niya magsisi kayo at mga bautismohan sa 38. At sa pangalan ni Jesus, sa kakapatawad ng iyong mga kasalanan, gusto kong pansinin niyo yung sunod na talata upang tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, sa mga matanda sa iglesia, sa mga pastor na katulad ng aking mga kasama, mataan po ninyo yung mga kaani na tumanggap sa ating Panginoon. Mayroon silang ibubugat. Mayroon silang gagawin sa iglesia. Imbes na si so and so lang ang gumaganap, i-spread natin yung blessing. At ito ang makikita natin ngayong hapon. Ako'y nagpapasalamat, yung anak yung mag-asawa, dala-dala na nila yung kanilang mga maliliit. Dito tayo, tinawag. Italaga natin sila sa kanyang edad sapagkat ino-nurture sila ng Panginoon. Dahil dito, pansinin niyo yung 39, mga kapatid. Narito yung transmission ng kaloob na ito mula sa mga immediate na recipient
sa 39, sapagkat ang pangako ay sa inyo. Sino po yon? Yung mga kausap ni Pedro. Pagkatapos wika niya sa inyong mga anak, yung lahi nila. At pagkatapos sa lahat ng mga nasa malayo, kung bibigyan niyo yung pansin, yung dulo, nandito ako, nandito tayo. Ano po yung nasa dulo sa 39? As many as the Lord our God will call. Hello, mga kapatid. 2021, itinadhana ng Diyos sa liliw na makita natin ang fulfillment sa 39. Makita natin na nung tayo mabinyagan, hindi tayo ordinaryong tao. Anak tayo ng Diyos. Una Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, binigyan ng karapatan, Marge. Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Alam niyo itong dahilan kung bakit nang gigigil ako na tawagin ang iyong pansin upang sa panahon ng krisis makita natin na mayroon tayong partikular na gawain na hindi tayo dapat nakalagay sa isang lugar na pasanin ng ating lipunan ng iglesia. At nung mabasa ko po ito, yung binabanggit, lahat ng tinawag ng Panginoon, nabinyagan ako 1969. Nagpawindang-windang din yung aking buhay. Isinabit ko yung aking kasuotang manampalataya sa isang lugar upang hanapin ko yung aking ambisyon. Pero nabigo ako hanggang sa tawagin niya mula for the second time around. At ito ako, hindi na niya ako binatawan. Ako, yung aking edad ay papunta na doon. Pero tinitignan ko na yung aking apo. At yung apo ko pang darating. Ito yung pangitain. Na nung makita natin yung pagbubuhos ng Espiritu Santo, ito yung kayamanan, mga kapatid. Dahil dito, gusto kong yakagin ko kayo sa isang katotohanan na wika sa Roma 8:11. Markahan niyo ito, mga kapatid, sapagkat ngayon ang panahon na makita natin yung ating identity, yung ating kalalagyan sa panahon ng kagilagilalas na kaliwanagan. 8:11. Basa niyo, mga kapatid. Ngunit, kung ang Espiritu niya na nagbangon kay Jesus mula sa kamatayan ay mananahan sa inyo. Si Kristo na ibinangon mula sa kamatayan ay magbibigay din ng buhay sa inyong mortal na pangatawan sa pamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Alam po nyo, kanina po, marami tayong kwento na dala ng ating mga kahinaan, hindi tayo makapaglingkod. Pero pag lumakip sa atin ang Espiritu Santo, tignan po nyo. Iba, may pangyayari, mga kapatid. Sapagkat ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng buhay ni Kristo at ng mga kaloob at ng ng bunga ng Espiritu. Kaya ngayong hapon, gusto kong madama ninyo na isa sa kaloob na dinadala ng RC ay ang ministry ng intercession. Ang ministry ng intercessory prayer. Ang ministry ng pagpapagaling sa mga may sakit, napakamahal ngayon, magpaswab po kayo, pinag-uusapan natin kanina, 5,000 minimum. Brother Donnie, samantalang ang kagalingan ay galing sa Kanya. Makita nyo, nung panahon ni Jesus, na siya na dito sa lupa, walang may sakit na umalis sa Kanyang harapan na bulag na nakakita. Pilay na tumatakbo. Isang bingi na nakarinig. Much more so, patay na nabubuhay. May ketong na nagiging ang putis ay parang putis bata. Pwede bang angkinin ng bayan ng Diyos? Yes! Saksi ako hanggang sa panahon ito. Kaya kung bubuksan po nyo ang inyong mga YouTube at FB sa gawain ng RC at LC, narito, ang dami po yung nakalinyang mga kahilingan. Ito, ang mga kasama ko. In an instant, makikita nyo, sumisigaw sa pasasalamat ang Panginoon. Gaano kalaki ang ating pananampalataya, hamon ng Diyos sa atin. Kasi laki ng butil ng mustasa, pero malaki ang nagagawa niya.
At dahil dito, mga kapatid, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo na ito na ibinigay niya sa iglesia ay nasa Efeso 4. Mga kaloob ng paglilingkod, matanda sa iglesia, mga pastor, mga guro, mga ebanghelista, mga tinatawag na nag-counselor, nagpapayo, at liban doon, mga tumutugtog. Nakita niyo yung diversity of gifts? Nakita po ang iglesia niyo. Kanina kausap ko yung isang kabataan. Nag-iisa siyang mananampalataya sa kanilang pamilya. Ang hamon ko sa kanila, sa kanya kanina, ang laki ng mission mo, mga magulang mo. Ganon din ako noon. Alam niyo, praise God. Kaming lahat ngayon yung lahi namin, puro Adventista. Amen? Yes, Adventista. Kasi dito, tinakda ng Diyos yung kaganapan ng iyong mga salita. Kanyang mga salita. Mayroong isang kaloob na binabanggit sa inyo ngayong isasagawa natin ngayong hapon. No wonder why tinitipon namin yung mga prayer request ninyo. At kung kayo ay mayroong kabalisahan sa hapong ito, dalhin nyo dito sa templo ng Panginoon at paglilingkuran kayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga kinatawan. Buksan nga po natin ang ating Biblia. At ito yung hindi natutuklasan ng marami sa atin. Santiago 5, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang kinatawan ng Diyos, kinatawan ng Ama at ng Anak, at siyang nagdadala ng ating kahilingan sa luklukan ng biyaya, hindi mapatid ang daloy ng kagalingan sa iglesia sapagkat mayroong ahensya ang iglesia na ang daloy ng kapangyarihan at wisdom ay napapaloob. Nakatala, mga kapatid. Nakasulat. Buksan natin ang ating Biblia sa Santiago 5, Kapitulo 5, versikulo 13. Pwede bang ito ay markahan ninyo? Sa panahon po na kayo nag-iisa sa inyong buhay, at makita nyo yung kalagayan ninyo, saan kayo humihingi ng saklolo? Sa Kanya, right? Sa Kanya. Ang wika dito, nakita po nyo? Specific. Ang sabi, mayroon bang may sakit sa inyo? Mayroon bang nababagabag sa inyo? Wow! Ako po, kayo, sa panahon ito, yung hindi nakikitang kaaway, ay aali-aligid. Baka tayo ay susunod. Kabagabagan yan. Kaya meron tinatawag po mga kapatid na yung tinatawag na psychological issues, ano? So narito po yung saklaw ng katanungan ito. Meron bang nababagabag sa inyo? Alam mo nyo, ang pinakamatinding sakit ngayon sa ating kapanahon, mental health. Mental health. Narito sa description ng salita ng Diyos, ang lawak nito. Yung sakit ng bata na yung attention deficiency, narito. Pagkatapos wika niya, mayroon bang manalangin siya, wika? Mayroon bang nangatutuwa sa inyo? Umawit siya ng mga himno. Wow, mga kapatid. Ito rin yung lugar na kung saan ating ipagbunyi ang ating pasasalamat sapagkat God is good all the time. Pagkatapos punta tayo sa 14. Ito specific. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dami. Ang dami, mga kapatid. Either COVID o dili kayo ang dami. Ang sabi dito, Sister Juanita, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia. Brother Donnie, Brother Lito, nandito kayo. Nandito po kayo? Tinatawagan namin kayo ng inyong pansin sapagkat kayo yung tinatawag na pura paroko sa Katoliko. Alam niyo yung pura paroko? Yung pari na nagpapagaling. Na makikita niyo sa Old Testament, sila yung pinupuntahan ng may ketong upang isagawa ang kalooban ng Panginoon. At yung blessing na yon, yung ministry na yon ay tuloy-tuloy hanggang sa bagong tipan. Hanggang sa panahon ito, yung tawag natin dito health system. Yung sistema ng pagpapagaling. At alam niyo, sa online ang dami ngayon. Pakinggan niya si Dr. So-and-so. Ha? Nariyan, holistic yung approach. Pagkatapos wika niya, ipatawag niyo ang mga matanda sa iglesia. Sino ba ang mga katauhang ito? Gusto kong dalhin ang inyong kaisipan kung sino ang mga taong ito. Ako po ay tumatayo na kumakatawan sa kanila.
Ako po ay binukod ng Diyos upang tanggapin ang paglilingkod na ang aking commander-in-chief ay sino? Si Jesus. At dahil dito, itong mga matanda sa iglesia na ito, sila ay what? Ibinukod. Ang mga pastor na ito ay binukod. Ilan sa inyo ang nakasaksi ng pagbubukod ng mga matanda sa iglesia? Ipinapanalangin po. Ipinapataw ang what? Ang kamay. At pagkatapos, pinapahiran ng langis. Dito ko gustong anyayahan kayo mga kapatid ko na makita nyo yung pagkahalal ninyo pag kayo ay naging leader na ng iglesia sa pagkabukod. Una po, ang langis. Punta po tayo sa Matthew 25, yung 10 birhen. Mayroon silang ilawan at mayroon silang what? Hello? Oil. Naghahanda sila sa pagsalubong sa nobyo. Pero yung mga may ilawan na hindi naghanda ng extra oil, kapos. Pero yung may mga ilawan na naghanda ng extra oil, puspos. Kaya nung marinig nila yung sigaw, wow, nakapasok sila. Alam niyo ang sabi ni Ellen White sa kahulugan ng talinghagang ito, ito ay kumakatawan sa mga Seventh-day Adventists na nag-aantay kay Kristo Jesus. Si Jesus ngayon ay nasa kabanal-banalang bahagi ng sanktuaryo, naglilingkod siya sa nalabing iglesia, at dito sa lupa, nasa atin ang what? Ang banal na Espiritu Santo. Gusto kong makita niyo sapagkat may nangyayari po sa Christian world ngayon, yung tinatawag na charismatic movement, na kung hindi nyo pag-uukulan ng pansin, kayo ay madaraya sa pamagitan ng tinatawag na healing na hindi naman biblical. Pero dahil dito, gusto kong ipaunawa sa inyo na mayroong kaloob ang Diyos na hindi inaangkin ni so and so. Inaangkin ito ng mga anak ng Diyos na mahilig sila, nasa laylayan lang sila, pero mas tahimik na gumagawa sa pangalan ni Kristo Jesus. Sino po sila? Sila po yung pinili, ibinukod. Gusto kong tumayo si Brother Lito at gusto kong tumayo si Brother Donnie. Mga kapatid na tiga-Liliw, sila po ang mga matanda sa iglesia niya, Brother Donnie. Ipinakikilala ko po sila sa inyo. Tinatanggap ba niyo sila sa hapong ito? Gusto kong marinig, mga kapatid, sa pandinig ng ating Panginoon. Napakahalaga po sapagkat isasauli natin ang karangalan ng kabanalan sa mga katauhang ito. Upang makita ng bayan ng Diyos na nagpapatuloy ang gawain sapagkat may mga taong ibinukod sa natatanging paglilingkod. Amen? Igalang po natin sila. Pwede na po kayong gawin. Sunod po, na katungkulan at ginagampanan ng oil, kaliwanagan. Alam po niyo, yung tawag ng yung ilawan ng unang panahon na wala pang kuryente. Ano? Gasera. Alam po niyo, umiitim yung aking ilong dala nung panahon para ako makapag-aral lang. Pero kaya samantalang patuloy yung paglalagay niyo ng gas o langis, magpapatuloy yung liwanag ng pag-aaral niyo. Ang katotohanan, hindi natin maunawahan kung wala ang Espiritu Santo na nagpapaunawa sa atin. Kaya nga po, tumatayo ang mga matanda sa iglesia, dinadala nila ang kapahayagan ng Diyos sapagkat sila ay kinakasihan ng liwanag ng Espiritu Santo. Kanina po, kapapasin nyo, pag-aaral natin. Sapagkat ang nagpapaliwanag at nagpapaunawa sa atin ang Espiritu Santo. Amen? Kaya kung kayo'y haharap sa ating Panginoon at kayo'y nangangailangan ng liwanag, narito, ibinigay niya sa atin ang ang ilaw na kung saan si Jesus, pero ang nagdadala sa atin sa Kanya, ang Espiritu ng Diyos. Pangatlo, at dito na tayo papasok, sa lahat ng kabagabagan ninyo. Filipos 4:6 at 7, markahan po niyo yan. Sapagkat kung kayo po ay may kabalisahan, saan nyo dinadala? Ang asawa nyo may problema rin. Ang mga anak nyo may problema rin. Pero sa dahilan na mayroong iglesia na kung saan tayo ay nagkakasama, ituturo tayo sa mga kaloob ng Diyos. Ipatawag mo ang matanda sa iglesia.
At narito, isasagawa, Brother Donnie. Alam po nyo, sa totoo lang, napaka-gastos ang magkasakit ngayon. Kwentahin mo na lang yung narinig ko na yan. Kaya tinitiis nila na sa bahay na lang, at lalo sa panahon ito, right? Panahon ito. Alam po niyo, narito ang solusyon. Sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos, kung ating panghawakan, maging gaano man ang mga pangako ng Diyos nasa kanyang Pansinin niyo yung Filipos 4:6. Pakibasa nga po kung mayroong matapang-tapang na itayo at basahin natin ito. Kasi dito tutumbok yung lahat ng ating kahilingan. Mayroon mo ba? Pakibasa nga po, Jack, Pastor Jack. Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mga balita sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at dahiling na may pasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wow. Tuloy mo sa verse 7. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kayo. Wow, mga kapatid. Ninamnam na po nyo ang kaganapan nito. Pinag-uusapan natin dito yung aplikasyon at saka yung appropriation. Ang misis ko po ay 3 times na near-death experience. Hello? Ngayon po, siya na yung nag-a-assist sa hipag ko. Alam po nyo, inangkin ko yung kamay ng Diyos na pwedeng tipuin. Dinala namin siya sa Mansi. 1 month siya doon. Ginamit ng Panginoon ng mga doktor natin. Hindi po na-touch yung kanyang L3, L4. Na-preserve siya. Samantalang yung mga kasabay niya, March, wala na. Kaya ito ang dahilan kung bakit ibinabandilan natin ang gawain ito sapagkat buhay ang ating Diyos, Sister Bonita. Yung doktor na anak ng Diyos, na katulad ni Dr. Alcoriza, gagamitin ng Diyos yun. Ang daming milagro. Hindi lang natin binabandila yan. Pero narito, sino? Sa lahat ng kabalisahan natin, naglilista ba kayo, mga kapatid? Ngayong hapon, gusto kong ipilan nyo ito at tatayo kami dito upang idulog nyo sa pamagitan ng panalangin sa ating pong mga matanda sa iglesia. Ang wika sa 7, Pastor Jack, iingatan. Yung kapayapaan na hindi malirip ng pag-iisip at ng iyong puso, sino mag-iingat po? May big word yan, si Jesus. Si Jesus na hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, na nagpatawad sa ating mga kasalanan at nagpagaling sa lahat ng may karamdaman. Buhay din ang buhay po siya. Gusto kong tanungin kayo, siya ba ay mayroong pasanin sa inyo? Right, mga kapatid. Hello? Ako po ay umiiyak kaninang madaling araw sapagkat yung aking hipag na nasa Mindanao ay naroon siya. Pinapanalangin namin siya kasama ng marami pa. At nakarinig ako ng tinatawag na development. Ibinabalik na ng Panginoon yung kanyang mga kakayanan sapagkat sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Kaya narito po, wika po, sa verse 15. Sa verse 14, nagwika. Mayroong bang may sakit sa inyo? Ipatawag ang mga matanda sa iglesia, ipanalangin siya at pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kaya mamaya po, lalapit kayo kay Brother Jack, kay Pastor Jack, kay Brother Arlan, sa inyong elder. Kung ano man yung bumabagabag sa inyo, sabihin nyo sa kanila at ating ipapanalangin. Alam nyo yung katiyakan? Nasa verse what? 15. Nakatala, mga kapatid. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas saan po? Sa may sakit at ibabangon siya. Ano bang klaseng pagbangon ito? Kagalingan. May I hear amen, mga kapatid? Amen. Mga kapatid, tayo dapat ang unang ipinagsisigawan ng kapangyarihan, ng kagalingan ng Diyos sa panahong katulad nito. Alam po nyo,
Sa panahon ito na mayroong hindi natin malaman yung kapitbahay, doon po sa subdivision namin. Hindi kami makapagtipon na katulad nito, dala ng restriction. Doon sa Morning View. Ang usapan lang namin po ay through FD. Pero alam nyo, hindi nahadlangan ni Satanas ang makapangyarihang kamay ng Diyos upang ang kapitbahay naming kapatid natin, Brother Mr. Pasamba, isang kamanggagawa natin, dinulog sa panalangin. Ngayon po, ay magaling na siya. Magaling na sila. Ito po. So, suma total, ang simbolo ng olive oil ay kagalingan. Hindi tinatawag na cure. Kagalingan sa spiritual, kagalingan sa mental, kagalingan sa physical, kagalingan sa social. Pastor, saan yung social? Nandito rin po sa verse 16. Kaya kung hindi magkaunawaan ang mga pamilya at nangyayari yan sa iglesia, ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Magpahayagan kayo ng inyong mga kasalanan sa isa't isa at magdalanginan sa isa't isa upang kayo ay gumaling, mga kapatid. Wow! Alam po nyo, ang sarap ng tahanang nagkakaunawaan. Ang hirap sa tahanan na hindi nag-iinikan. Pero sa ganitong sitwasyon, makikita natin ang kaganapan ng salita ng Diyos. Ako'y natutuwa, pinag-uusapan ang mga anak ng Diyos pag sila'y nanumbalik, imbis na sila'y magkawatak-watak, nabubuo hanggang sa langit na bayan. May ebidensya. May ebidensya. Kaya ngayong hapon, mga kapatid ko, narito inilalatag ko sa inyo sa versikulo 17 at 16, inyong ang tatakan. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ang mataimtim na panalangin ng isang taong matuwid. Malaki. Alam ba niyo yung word na malaki? Yapusin niyo ang bawat taong kayang inyong yapusin. Higit pa doon ang pinag-uusapan. Ina-wonder why kahit may restriction katulad natin, katulad ng ating kapanahonan, pwede nating isama sila na yapusin sila at idilog sila sa Panginoon. Mayroong mga nangyayari, mga kapatid. Yung kasama naming pamilya, sina Hernando family, buong mag-aanak, at sa pamagitan ng sama-samang panalangin at kaalaman tungkol sa kagalingan na mula sa Diyos, makakasama na namin sila sa gabi-gabi. Sapagkat narito ang kaganapan ng salita ng Diyos. Mayroong idinidiing halimbawa dito. Serious na nalangin siya na huwag umulan ng 3.5 years. Hindi umulan. Nakatatak po yan. At pagkatapos ng 3.5 years, nanalangin sa uli na umulan. Umulan. Nasa bagong tipan yan. Kung babasahin niyo sa Old Testament. Pastor, nasa ng ebidensya niyan. Kaya po, ang biblical history ay hindi matatawaran. Isang katotohanan na history will repeat itself. Dahil dito, ngayong hapon, gusto kong ipresenta sa inyo ang ministering ito. Sa inyo na mga kapatid na maaring sa unang pagkakataon ay abutin kayo ng ganitong paglilingkod. It's an opportunity. Kung halimbawa, hindi pa nyo nararanasan at naranasan nyo yung Santa Cena, ito ang isang karanasan na nakalimutang i-apply sa gawa ng iglesia. Nakikita ko na sa ibang lugar, nung ako'y chaplain sa MAMC at sa Heart Center, sinigaw ko namin ito. At kamangha-mangha, mga kapatid. Kamangha-mangha. Buhay ang ating Diyos. Dahil dito, gusto kong anyayahan ang mga matanda sa iglesia. Kami po ay sama-sama na itinataguyod dito. Dala namin ang simbolo patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Anong wika? Wow, alam niyo yung Matthew 28, 19 and 20. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Gusto kong iharap sa inyo si Brother Arlan, isang matanda sa iglesia. Brother Arlan, nandito ka, tumayo ka. At si Pastor Jack, nandito. Gusto kong anyayahan na rin si Brother Donnie at saka si Brother Lito. Pwede po kayo. At gusto namin ipagkaloob sa inyo ang langis na ito na ngayong hapon
ay ating ipagkakaloob sa iglesia. At narito rin ang mga awit natin at tigatugtog na maggaganyak sa atin na dumulog sa luklukan ng biyaya sapagkat bukas na po ang luklukan ng biyaya upang lahat ng iyong kabalisahan ay matugunan. At ang kapayapaan ng Diyos, tandaan po nyo, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayo ng pag-iisip at ng iyong puso ay mag-iingat sa inyo. Kaya nga po, ngayong hapong ito, mayroon bang nababagabag sa inyo? Mayroon bang may sakit sa inyo? O mayroon kayong pasasalamat? Gusto kong yumuko tayo po, yumuko po tayo sa ating pagkaupo at umusal tayo ng panalangin ngayong Sabado. At doon sa luklukan ng biyaya, matamang nakatunghay ang ating tigpamagitan. Ipinagmamalasakit niya tayo, mga kapatid. At kung naririnig po nyo ang himig na ito, kausapin po nyo ang inyong sarili at ang Espiritu Santo na siyang tinanggap ninyo at sumasa inyo, ang siyang mag-uunyok sa inyo upang tanggapin ang mga kaloob na ito ng ating Panginoon. Isa pang punto, mga kapatid, mayroon tayong mga anak na matagumpay na nakatapos sa pag-aaral nila. Hindi man lang natin dinadala silang isang mayamang handog sa ating Panginoon. Isubuin natin sila. Ito yung programa na idinadaos ng RC upang sa panong ito, ibandilan natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. Pero ngayong hapon, gusto kong mapakinggan nyo ang sinasabi ni Jesus, magsiparito kayo ng papagal at nagabibigat ang lupa. Iyuko po nyo ang inyong mga ulo at tayo mananalangin. Pagkatapos na kayo ay i-convict ng banal na Espiritu Santo, pakitunguhan kayo, mga kapatid. Kung kayo ay inuudyukan niya at mayroon kayong dalahin, ating idulog sa Panginoon. Narito ang ating mga matanda sa iglesia. Kanilang igagawan sa inyo ang mga pangakong ito. Pangako na hindi nababago. Pagkatawag na hindi nababago. Tanggapin natin ang mga pangako ng Diyos na ang kaganapan nito ay kay Kristo Jesus. Dakilan namin Diyos, buhay kayo. At sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na sinusundan namin mula nang kami manampalataya, sa kanyang kinaroroonan, taglay niya ang katawang wala ng kasiraan. Narito kami. Iniwanan niya na walang pag-asa kung hindi namin siya kilala. Pero mabuti na lang mayroong mga buhay na salita at espiritu. At pag amin siyang tinanggap, kami ay mayroong katugunan sa lahat ng ating kailangan. Tinuruan niya kami nung siya'y nandito sa lupa, kasama ng pangalagan. At umalingaw-ngaw ang turong ito sapagkat isinalin ng mga alagad ang dinig ito. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makakasunod. Pumatok kayo at kayo'y magpupuso. Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, mayroong mga kabagabagan, mayroong nababalisan. Papasalamat po kami na napabatid namin ang aming katayuan. Sa aming kalagitnaan, mayroong may sakit na makarami nagsilipanan. At ang kaaway na hindi nakikita, Panginoon, kung wala kami sa inyo, ay matatakot po kami. Pero mabuti na lang may handang sakrodo. Kaya ganyakin po niyo ang inyong mga anak na maging matapang upang ang kinin ang kagalingan ngayong hapon. Narito po ang aking mga kamanggagawa. Handa silang maglingkod sa inyo ngayong hapon upang idampulay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at gagaling kami. Kali kayo, mga minamahal kong mga kapatid, ang kinin niyo ang mga pangako ng Diyos. Manampalataya kayo at mayroong katugunan ang iyong kahilingan sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Samantalang naririnig po niyo, mga kapatid, ang himig na ito. Hingin niyo sa Panginoon
tumindig kayo at lumapit kayo sa mga kapatid na ito. Tangan nila ang langis na ito. Igagawad nila ang inyong kaibigan. Sampitin nyo yung specific yung request. At pagkatapos na sampitin nyo ay ipapanalangin kayo at pagkatapos papahiran kayo ng langis. Tayo po, kung kayo po ay kinikilos ng Holy Spirit, pwede kayong tumayo sa harapan ng Diyos at lumapit sa mga kapatid na ito na kanyang inatasan sa gawain ito ng sangkalagitan. Pagkatapos po na kayo'y mapaglingkuran sa mga kapatid na tumanggap ng pahid ng langis, bumalik po kayo sa inyong upuan at taimtim na manalangin patuloy. Hanggang sa matapos itong sama-sama nating pagsasagawang intercessory at amal. Kayo. Mga kapatid, tayo po ay yumuko sapagkat ito ay banal na paglilingkod na nakikiusap kami sa inyo.
Pag hindi pa niyo nararanasan yung kaganapan na mga pangako ng Diyos, ngayon po ang panahon. Alam po niyo, pinapanood tayo ng mga kapatid sapagkat nasa YouTube po tayo. Ang dami naming prayer request. Cancer, mga nagdadialysis, pero sa pamagitan ng virtual intercession, kapatid, nagkakaroon ng kaganapan ng kanilang mga kailangan. Nung kami po ay hingin ni Len na dumalo sa inyo, ito po yung pasanin namin sapagkat napansin namin napakaraming mga tao pero napakapalad natin sapagkat tanging-tangi hindi tayo nakakalimot sa pakikipagtipan sa Diyos. Narito po yung inyong mga matatanda sa iglesia, kinausap namin sa kanila, sila kanina sa aming orientasyon. Alam namin mga kapatid na pati tayo, marami tayong mga kabagabagan. Marami tayong dinadala. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin ikapiling. Mayroon akong kausap noong nakaraang gabi. Pumanaw ang asawa, dala ng COVID-19, hindi na maiuwi. Ganito ang sitwasyon. Pero narito yung panyaya ng ating Panginoon. Pakiusap ko sa inyo, bilang isang pastor, maging seryoso tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Akitin natin ang mga pangako ng Diyos at angkinin natin sila. Kaya ako'y natutuwa na kanina kausap ko yung isang kapatid natin. Pinag-uusapan namin yung gagawin sa mga senior citizen. Senior citizen na kung saan napakalaking populasyon sa iglesia natin. Kaya sana idalangin natin na magkaroon tayo ng ministry sa panahon ito upang may sagawa ang tinatawag na ganitong kagalingan. Kaya sa pangalan po ni Brother Donnie at saka ni Brother Lito, kami po ay nandito upang itaguyod ang gawain ito. Kung kayo po ay membro ng pamilya ng mga elder na ito, madaman ninyo ang hingin ng Diyos sa inyong lahi. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo na napaglingkuran. Bumalik po kayo sa inyong upuan at patuloy na manalangin, managpoy. Sama po natin ang panalangin yung aking may bahay nasa sa Mindanao at sila po ay kasama natin nanonood sa ganitong programa. Kaya hindi lang po dito sa Liliw pala ito, mga kapatid. Ito ay pangbuong mundo na pinasimulan ng gawain ng Diyos sapagkat ibinubuhos na niya ang kagalingan, ang kaganapan ng kanyang mga pangako. Mayroon pa ba, mga kapatid? Mayroon pa ba? Kung kayo po ay may inag na pinigilos ng Holy Spirit, hali po kayo. Pagkatapos nito, mararamdaman nyo yung ibang dating. At mamaya mananawagan kami ng testimony. At tumayo kayo at sabihin nyo ang kabaitan at kabubihan.
Mayroon pa ba, mga kapatid? Malapit na po tayo matapos sa ating session. Gusto ko lang pakiusapan yung mga napaglingkuran. Huwag yung pawalan. Huwag yung pawalan ng inyong inangkin na kagalingan hanggang sa matapos po ng ating session.
Why don't we hum? Patisamayan natin yung ating tumutugtog. I-hum natin. Let's hum. Ganda ng last word. Touch me and make me whole. Let's pray. Papuri at pasasalamat dakilan naming Diyos ang ibinabalik namin sa inyo. Ang iyong mga salita ay buhay. Hinipon niyo kami at mayroong kagalingang laan ang aming karasan ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Maraming salamat, kapatid. Bumalik na po ang ating mga elder. At ibinabalik ko ang... kakanta po, okay. Binabalik ko ang aking function sa ating po si Pastor Jack. Praise the Lord, mga kapatid. Hello. Napakabuti ng Panginoon. Doon po sa lahat na tumayo at nakatanggap ng Panginoon Danis, kayo ang natin na ang nitupag tayo ay ipapakita na kayo po ay nais talaga na magpasakot sa ating Panginoon. Ang nitupag katapatan, ay kayo na naman. Ngayon po ang bago mga kapatid ay bago po natin tayo makarinig ng mga testimony. Ano po na ang bawat isa rito ay meron mga tinatagong testimony. Iyon po ay hindi nyo mapipilihan. Yan po ay kung saan lalabas mga. Kaya nga po, habang ating hinahanda, bigyan po mga testimony, alam po meron yan. Hindi pwede mo. Sapagkat ang Diyos ay kailanman ay naghanda ng mga tao na kanyang gagamitin upang yung kanilang mga karanasan ay maging kalakasan mo, maging kalakasan ko. Ang Diyos talaga ay gagawa ng kaparaanan. Nang sa gayon, yung ating pong problema, kapatid, ay maibsan. Yung ating pagiging aligaga ay mawala. Okay. Tayo lamang lumapit sa ating Panginoon. Come unto me. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Tunay po tayo pinagpala sa gabing ito, ay sa oras pong ito, at ang Diyos talaga ay ating pong papurihan. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, ay nais ko po na pong magpasalamat at bago ko bigay ang mikropono kay Elder. In behalf of Revitalizing Christ Ministry, ay marami pong salamat sa Liliw SDA Church,
sa mga namumuno sa iglesyang ito, sa inyo pong pagtanggap sa amin mga kapatid. Tunay po na kami po ay ayon po nadama yung inyong pong pagkalinga. Ang inyong pong pagkain ay talagang siksik, liglig, at umaapaw. At meron pang babaon, Pastor, mamaya. At meron pang merienda mga kapatid. No, talagang hindi na magkasya ang aming yung mga hinanda ninyo. Ngunit salamat talaga mga kapatid. Tunay po na napakabuti ng ang hindi bisita, no, na ang mga kapatiran. Yan. Tayo po magkakapatid, walang bisita sa atin sa oras pang ito, no? Na ang bawat kapatiran, kahit saan ka magpunta, saang lugar ka magpunta, ay meron kang tunay na kapamilya. Ayan, tayo po rin dito ay pamilya, tayo po ay kasama sa pamilya ng Diyos. Okay, Father, sa inyo na po ang huling pananalita at tayo po ay magko-closing song. Awit pa. Pabitin ko muna siya. Kasi on behalf of Liliw Seventh-day Adventist sa Fernandez Compound, ay kami po ay talagang na-bless sa inyong pagkakadalaw rito. Noong marinig ko ang lifting Christ at itong revitalizing on Christ, ay nakita ko na napakarami pala yung napupuntahang iglesia. At sa katulad ng iglesyang ito na maliit, hindi ko akalain ngayon ay yung reality ay narito na. So, sa uulit, kung loloobin ng Panginoon, at ay kami po ay talagang laging welcome sa inyo. Opo. At sana ay tayo magkasama-sama po muli at magpalakasan sa isa't isa. Yan po yung talagang gusto at ng Panginoon sa bawat mananampalataya. At katulad ng sinabi, ay bago kayo umalis, ay may pamirianda. So mga kapatid, purihin ng Panginoon sapagkat yung mga pagkakataong ito na binigay sa atin, ito po ay sabi nga ay hindi aksidente. Ano ho? Niloob ng Panginoon na lahat ng bagay ay may layunin, may purpose sa bawat isa sa atin. Ngayon po mga kapatid, ay nadadama natin ngayon sa harap ng ating mga kapatid na ito na dumalaw sa atin, ano ho, ay nakita natin na talagang gumagawa ng Panginoon. At ngayon ay it's time naman na sabi nga, ipakita naman natin yung response na tayo ay tumutugon sa kanyang mga panawagan. So mga kapatid, marami pong salamat at patubayan po tayo lagi ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Sa ating pong pagkatapos mga kapatid, tayo po yung awit na